another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we will talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page and then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Today, we are going to talk about the Senate and Congress hearings and the so-called Ghost Flood Control Project. So parang continuation to nung last week. Pero teka, wag muna kayong kabahan dyan. Hindi ko kayo babasahan ng sobrang haba at boring na mga pangalan at mga listahan, okay? Instead, we are going to unpack kung bakit ang daming pangalan ng malalaking tao ang biglang lumabas sa mga hearing na to. Parang teleserye na may surprise plot twist. Bigla na lang, ayun, may senador na nadawit, may congressman, pati DPWH officials binabanggit sa mga hearing. Pero the question is, ano ba talaga ang ibig sabihin ng name dropping na to? And most importantly, saan napunta yung perang para sana sa flood control projects? So, let's set the scene first, no? Ano nga ba ang nangyari sa hearing itong nakaraan? Sino ba itong mga nag-testify at bakit biglang nagkaroon ng roll call ng mga politiko? Okay, so let's set the stage, no? Recently, ang daming mata ang nakatutok sa Senado at sa Kongreso dahil sa mga hearing tungkol sa tinatawag na flood control ghost projects. Kung narinig nyo na yung term na yan, basically ang ibig sabihin may mga proyekto daw na ginastusan pero sa papel lang sila existing. Ang tanong, saan napunta yung pondo para dyan? Okay, so sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, dalawang pangalan ang umingay. Sila yung naging parang kinwestiyon ng mga senador. Sina Pacifico Curly Discaya at ng asawa niyang si Sara. Sila yung contractor couple na matagal nang konektado sa mga proyekto ng DPWH. At dito sa hearing na to, no, hindi lang sila basta-basta tahimik, no. Dire-diretso sila nagsalita. Nagkwento kung paano raw umikot ang scheme ng mga ghost projects na to at kasabwat ang mga ni-name drop nilang politiko. At habang sila tinatanong, doon na nagsimulang uminit ang kwento. Imagine mo na lang, parang palabas sa TV na mayroong big reveal. Ganyan. Kasi bigla silang nagsimulang mag-name drop ng mga politiko from different cities. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, sunod-sunod na pangalan ng mga kilalang politiko at DPWH officials ang kanilang ni-name drop. May mga congressman, may mayor, may mga regional directors ng DPWH. No, parang roll call lang, parang sa klase lang. Oh, present ba to? O present ba yan? Ganyan. Pero ang pinag-uusapan, hindi attendance, kundi ang possible involvement raw sa mga anomalies ng mga ghost projects na to. Ngayon, doon naman sa hearing na ginawa sa House of Representatives. Samantala, sa House of Representatives naman, may isa pang testigo na lumabas dyan. Si Bryce Erickson Hernandez. Dati siyang DPWH engineer. At kung iniisip nyo na tapos na ang pasabog sa Senado from Curly Discaya at Sara Discaya, mas matindi ang lumabas sa Kongreso. Kasi sa testimony ni Bryce, hindi lang local officials or district engineers ang kanyang dinadawit, kundi mismong pangalan ng dalawang senador. At ang mga senador na to, si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Bigatin, di ba? Ngayon, kung iisipin nyo, kapag congressman or DPWH officials ang na-name drop, medyo may dating na yan may impact na yan. Pero kapag senador yan, medyo ibang levels to, no? Lalo na mga kilalang pangalan tulad ni Estrada at saka ni Villanueva. Ibang usapan talaga yan at dapat talagang kilatisin yan. Ang dating agad sa public, hala grabe naman pati pala sila involved. Kaya hindi nakakapagtaka na naging headline agad ito sa lahat ng news outlets. Pero syempre,
para clear tayong lahat, no? Lahat ng mga to, of course, allegation pa lang naman yan. Wala pang napapatunayan, wala pa tayong proof, at halos lahat ng mga nadawit na pangalan, mabilis din naglabas ng statement para sabihing wala silang katotohanan or wala silang involvement sa mga anomalies na to. Kaya kumbaga, habang may nagsasalita sa isang version ng kwento, meron ding panig na agad na nagtatanggol ng mga pangalan nila. Okay, yan. Yan ang naging backdrop kung bakit naging super explosive itong mga hearings na to. Kasi nga, hindi lang tungkol sa budget at proyekto ang pinag-uusapan. Kasi pati na din yung mga pangalan nila, dinadamay na. Pero bago natin tuluyang pag-usapan yan, yung laglag na nangyari sa Senate at House, no? Kung hindi nyo pa napapansin, no, yung damit sa likod, tsaka yung cup dito sa gilid ko, ayan, isa yan sa mga pinaka-cool na local streetwear brands ngayon, which is Le Menila. Kaya kung mahilig kayo sa classic t-shirts and mga flat-brimmed na caps na suwak kahit sa anong klaseng forma, from casual na lakad hanggang sa mga OOTD nyo, check out Le Menila. Supportahan natin ang ating mga local brands, no? Hindi lang quality ang makukuha nyo dito, pero pati yung vibe na proudly Pinoy. So, kung gusto nyo ng fresh fit para sa susunod yung gala or even habang nakikinig ng podcast na to, punta lang kayo sa Le Menila on their page sa Facebook. I'll just link their Facebook page sa description down below. Okay, balik tayo. Kasi dito na papasok yung interesting na part eh. Kapag ganito na yung usapan na nagkakaturuan na, nagkakalaglagan na, ang tanong dyan eh, sino ba dapat ang kailangan nating paniwalaan? Kasi may sinasabi yung isang kampo, may sasabihin yung kabilang kampo. So, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Ba? So, ayan na nga yung sinasabi natin. Kapag umabot na sa puntong ganito yung hearing na may mga testigo na, may mga pangalan ng nababanggit at may mga officials na nagmamadaling maglabas ng mga pahayag, doon mo na masasabi na wala na to. Turuan game na lang to at magkakalaglagan lang sila. Kasi ganito yung pattern sa mga ganitong klaseng inquiry. Una, may whistleblower or testigo. Medyo bababaw pa yung pasabog sa simula niyan. Mga general statements lang. Pero habang tumatagal, no, as the hearing goes along, parang nagkakaroon na ng confidence. Medyo natututo na silang maglabas ng mga matitinding detalye. At eto na nga, biglang sunod-sunod na ang mga pangalan ng mga lalaking tao na binabanggit. Pero ang problema, kapag may tumuturo, lagi may tinuturuan yan. So, automatic magkakaroon ng depensa yung kabilang side, no, yung tinuturo. Kaya tuloy, parang nagiging eksena yan sa mga pelikula kung saan lahat ng characters may dialogue. Merong, uy, di ako yan ah. Tapos may sasagot. Sinabi nila ikaw eh. Hanggang sa hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo or sino nagtatakip, kung sino ang may tinatago. Take for example nung sinabi ng mga Diskayas na may mga DPWH personnel daw na nagsabi sa kanila na para kay congressman ganito o kaya kay congressman ganyan yung delivery. Tapos may isa pang official na nagsabi pa ng diretso na I categorically deny these baseless allegations. Okay? Meron din isang officials na may matinding linyahan eh, yung these are blatant lies meant to destroy my reputation. Ganyan. So, ayan na yung mga he said, she said dynamic na usually sa pelikula na nangyayari. Pero obviously, nangyayari na rito sa Senado. Pero of course, no, iba rin yung impact kapag ang pangalan senador. No, pag senador na yung nadawit. Like we said earlier, nadamay na si Senator Jinggoy Estrada, pati si Senator Joel Villanueva. So, kung marinig mo yon, parang ang unang papasok sa isip mo is, wow, bigatin to ah. Medyo parang nakakaloko ah. Pero in the same breath, mabilis din naman nilang dinenay yung allegation sa kanila. Sabi pa nga ni Senator Jinggoy na wala akong kinalaman dyan, wag niyo akong idamay dyan. Tapos si Senator Joel naman parang may diplomatic tone. These claims are unfounded and I reject them in the strongest terms. Kanya may mga ganyan silang linyahan. Pero ang tanong tuloy, sino ang mas kapani-paniwala? Yung testigo ba na dati nang nasa sistema mismo? O yung mga mambabatas na may reputation na kailangang ipagtanggol? Sino sa tingin nyo?
Comment nyo down below. Ngayon, ito pa ang pinaka-tricky dyan. Dahil sa sobrang dami ng pangalan na lumabas at nabanggit, no? Parang naging circus na yung atmosphere ng hearing. Hindi lang basta hearing, kundi parang isang malaking eksena ng pagtuturo at paglilinis ng pangalan. Kaya minsan, imbis na maliwanagan tayong lahat kung sa anong nangyari dun sa mga ghost projects, mas nalilito tayo sa drama na nangyayari sa Senado, yung pag-name drop nila, no? At kung tutuusin, ganyan din ang epekto sa publiko. Kapag nanonood ka, minsan hindi mo na napapansin kung paano yung modus or paano yung scheme, paano yung system na ginagawa nila. Ang narinig mo lang, uy, nadawit si ganyan. Uy, nabanggit sa hearing si ganito ah. Uy, kasama pala si ganyan sa anomalya, ganyan. Kaya yung issue nagiging parang chismis na lang or kwentong barbero. Imbes na seryosong usapan tungkol sa billions and billions of pesos na pondo ng bayan, wala na. Parang chismisa na lang sa sari-sari store. Pero sandali, dahil sa sobrang dami nga ng pangalan na inilabas, pwede rin ba itong maging parang tactic lang ng mga diskaya? Baka naman itong mga diskaya, ginagamit lang ang name-dropping scheme na to para malihis yung atensyon sa kanila at mapunta sa ibang tao yung spotlight. Siguro pag-usapan natin yan. So, eto na ngayon yung angle na gusto kong medyo i-dissect ng konti. Baka naman itong mga nangyayaring name-dropping scheme na to ay hindi lang simpleng pagsisiwalat ng truth or ng katotohanan. Pwede rin siyang parang smoke screen or diversionary tactic. Kasi isipin natin, kapag nasa hot seat ka, tulad ng mga diskaya, and the entire country is looking at you, the spotlight is on you, natural na maghanap ka ng paraan para hindi ikaw ang sentro ng usapan. And what better way to do that is to bring other names into the mix. Kasi kapag mas maraming pangalan ang binabanggit, mas lalong lumalabo, mas lalong nakakalito kung sino ba talaga yung may sala or sino ba talaga yung may pakanan itong mga to. Parang smoke screen nga. Kasi imbis na ikaw ang iniimbestigahan, biglang lilipat yung atensyon ng media at ng mga taong bayan kahit ng mga nag-iimbestiga sa mga bagong nadawit. Kasi kapag nagbanggit ka ng bagong pangalan, magkakaroon ng bagong trending sa social media. Diba? And suddenly, hindi na ikaw yung nasa gitna ng spotlight. Kumbaga sa chess, pero kang diversion tactic, isa-sacrifice mo yung isa mong pawn para malihis yung galaw ng kalaban. Ngayon, ang tanong dito, sino ang totoong hari na gustong protektahan dito? And kung papapansin nyo, strategic yung mga pangalang lumabas. May halo ng mga congressman, may mga DPWH officials, tapos may nadawit pang senador. Kung ordinaryong manonood ka lang, automatic mararamdaman mo na, grabe, ganito na kalaki yung problema, ang dahil palang kasabwat. Pero kung iisipin mo ng mas malalim, masyado nga bang marami? To the point na nagiging questionable na rin kung gaano to ka-credible. And isa pa na dapat natin tandaan, allegations lang lahat to. Hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensya na ipapakita laban sa mga pangalang binanggit. So, pwede nating tignan na baka sinadya talagang mag-overload ng information itong mga diskaya para kapag binombard ka ng sobrang daming detalye, mahihirapan ka na tuloy makita yung pinaka-overview ng mga nangyari. If that's the case, ang nangyari is isang classic misdirection. Habang busy tayo sa pagtuto kung sino-sino ang nadawit, unti-unti namang nawawala sa eksena yung original na issue, yung umano'y ghost projects. At kung paano nawaldas ang pera ng bayan. So, balik tayo sa million-peso question. Is this a genuine expose? O isa lang tong carefully crafted strategy para magkagulo, magkalabo-labo, and magkalituhan sa investigasyon? Now, at the end of the day, ang dapat balikan ay hindi yung mga pangalan per se, kundi yung mismong flood control projects na pinag-ugatan ng lahat ng to. Kasi, kung hindi natin babalikan yan, baka puro pangalan na lang yan, tapos wala pa ring mangyari, wala pa ring justice. So, mauuwi lang sa cycle to na iha-hype sa public,
tapos iimbestigahan, tapos makakalimutan na. Alright. So after all this drama and name dropping, the denials at mga malatelesering palitan ng statements, saan ba dapat talaga bumalik ang atensyon natin? Okay, simple lang yan. Babalik tayong lahat doon sa flood control projects. Kasi at the end of the day, hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming nabanggit na pangalan. Ang core issue dito ay pera ng bayan. Pera ng mga taxpayers. Pera natin. Na dapat sana ay napupunta sa mga projects para hindi tayo bahain. Pero ayon sa mga allegations, napunta daw sa wala. Kung totoo na may ghost projects na nangyari, ibig sabihin, hindi lang simpleng corruption to. May direct effect ito sa mga tao. Isipin mo, ilang pamilya na ang nalulubog sa baha tuwing umuulan, nagkakasakit, nagkakaroon ng leptospirosis, ilang negosyo ang nalulugi dahil sa baha, ilang buhay ang naapektuhan every year dahil hindi maayos yung flood control system. Hindi lang ito number sa budget. Actual na kabuhayan ng mga tao ang nakataya dito. Kaya kung may dapat gawin ngayon, 3 ang obvious na dapat gawin. Number 1, siguraduhin na transparent at accessible sa public ang listahan ng flood control projects. Saan ginawa, magkano ang budget, at ano ang current status. Para hindi lang insiders ang may access o nakakaalam, pati mga ordinaryong mga mamamayan. Kaya nga 'di ba, pinoproclaim ni Senator Bam na ang lahat ng government projects ay ilagay sa blockchain para walang na-edit, walang na-insert. Lahat ng mga transaction ng mga contractors at ng government, lahat nakalagay sa blockchain at pwedeng i-access ng kung sino man. At pwedeng i-fact check ng kung sino man. Pangalawa, dapat merong independent audit. Hindi lang internal review ng DPWH. Dapat merong isang third-party audit na walang conflict of interest. No, ang sole na trabaho lang niya, i-audit lahat ng mga pumapasok at lumalabas na pera or anything. Kasi kung sila rin lang ang nag-check niyan, di wala ring saysay yan. Ang dali-daling doktorin, di ba? And third, dapat may accountability. Hindi lang basta hearing na naglalabas ng pangalan at naglalabas ng mga soundbites. Kailangan may malinaw na proseso para malaman kung sino ang talagang may kasalanan at kung ano ang magiging kaparusahan. Ang challenge kasi, madalas nauuwi lang yan sa intriga, sa chismis, yung mga balitaan ng ganitong issue. Pero kung tutuusin, ang pinaka-importante ay malaman natin kung natupad ba talaga yung mga projects na to. May ginawa ba talagang flood control? O gumawa lang sila ng papel, pinirmahan, tapos na. Kasi kung hindi natin babalikan yung root problem or yung root cause, mananatili lang itong parang political show. Ba? Sorry for my word, pero parang shit show na lang to. At habang tayo ay nanonood, paulit-ulit lang tayong babahain. Now, which brings up to our wrap-up, ano nga ba ang dapat bitbitin ng publiko sa lahat ng kagulungan na ito? Kung narinig nyo yung statement ni Mayor Vico Soto dun sa hearing kung saan siya in-invite, binanggit niya to very clearly. Huwag tayong masyadong papadala sa mga bagong information. Matutong mag-fact check, pero by the end of the day, huwag tayong magpapalito. Babalik at babalik tayo doon sa ugat na naging problema. Okay, so thank you so much for flooding your ears for today's episode, no? Kasi kung baha ang projects, dapat baha rin ang ating awareness pagdating sa mga nangyayari. Don't forget to share this episode sa mga kapitbahay mong laging unang nagbabalot, nag-aangat na mga appliances kapag baha. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/PrettyPettyThePodcast. If you're a brand like Lemonella and you're looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!